electromagnetic railgun. Napakahina ng ingay ng putok. Ang ingay lang talaga ay ang paghiwa ng bala sa hangin. At saka napakababa ng bilis at recoil. Pero ang pinaka nakakagulat sa kanya ay, kahapon mo lang naisipang gumawa ng electromagnetic railgun. Tapos ngayon nagawa na agad. Hindi ba masyadong mabilis ang bilis na ito? At hindi ba masyadong malakas ang kapangyarihan nito? Malala ba ang parusa sa pribadong pag-aaral ng armas? Hindi agad nakapag-react si Professor Zhao. Pagkatapos ay tumingin sa direksyon ni Colonel Lee. Nakita niyang malayo pa ito. Agad na kinuha ang kanyang cellphone at tumawag. Wei, pumunta ka agad sa robot competition. Si Professor Wei ay nagulat sa kabilang linya. Anong gagawin ko doon? Nagkaroon ng kaunting problema sa electromagnetic railgun na ginawa ng estudyante ko. Ang kanyang electromagnetic railgun ay nakaputol ng bakal na bahagi ng kisam ng estadyum. Tumawa si Professor Wei. Anong pinagsasabi mo? Kayang putulin ng electromagnetic railgun ang mga bahaging bakal. Dali. Kung hindi, magiging seryoso ang mga resulta. Ang ngiti ni Professor Wei ay unti-unting nawala. Parating na ako. Ibinaba ni Professor Wei ang telepono. Hindi pa rin siya makapaniwala sa kanyang nakita. Paano naging ganoon kalakas ang electromagnetic railgun? Sa kasalukuyang antas, kung kaya nitong putulin ang tubo ng bakal. Gaano kaya kahaba at kabigat ang baril na yon? Tingnan ko muna at maghanda ng pananagutan. Ibinaba ni Professor Zhao ang telepono at tumingin sa iyo. Hindi man ganoon kataas ang antas ko. Pero may kilala naman ako. Kung kinakailangan, pwede kitang tulungan. Tumango ka na lamang. Habang nagsasalita, dumating si Colonel Lee. Tumingin si Professor Zhao kay Colonel Lee at unang nagsalita. Ako ang nagkamali sa pagpapaputok ng baril kanina. Nasaan ang baril? Itinuro ni Professor Zhao ang lupa. Tumingin si Colonel Lee sa parang laruang baril. Gawa sa plastik at mura ang pintura. Sandaling natahimik si Colonel Lee. Sigurado ka bang hindi ito laruang baril? Ito ay electromagnetic railgun. Nagpatuloy si Professor Zhao sa pagdadahilan. Si Professor Wei ng Light Weapons Research Institute ang nag-utos kay Jian Chen na tumulong sa paggawa ng baril. Bilang tagapagtustos ng militar, siya ang responsable sa mga bagong armas. Alam niya ang tungkol sa iba't ibang makabagong armas. Nagbabago ang electromagnetic railgun taon-taon. Pero hindi pa rin ganoon kalakas. Hindi rin ganoon kataas ang accuracy. Pero ang lakas ng baril na ito ni Jian Chen ay malaki. Kaya nitong butasin ang tubo ng bakal na halos kasing laki ng baywang. At ang linya ng butas, dumiretso sa kisem. Talagang mataas ang accuracy. Tumingin si Colonel Lee sa iyo at nagtanong. Ano ang bilis ng putok ng baril na ito? Ang pinakamabilis ay 80 bala bawat segundo. Biglang nanlaki ang mga mata ni Colonel Lee. Magkano? Ting! Nadagdagan ng 300 ang shock value. Sabay-sabay na nagulat ang mga tao sa paligid. 80 bawat segundo. Hindi ganito kabilis ang isang machine gun. Dapat mong malaman na kung babase sa rifle. Halimbawa, ang theoretical na bilis ng putok ng E-16 na. Iyon ay 1-0 bala kada segundo. Ito ay theoretical na bilis lamang ng putok. Hindi isinasaalang-alang ang pagpapalit ng bala. Hindi isinasaalang-alang ang pag-init. Ang full automatic na GAI-47 ay may bilis lamang na 14 na naputok kada segundo. Ang bilis ng putok ng electromagnetic railgun na ito ay halos walang kapantay. Mas malupit pa ito kaysa sa Gatling. Tinanong ni Colonel Lee habang hawak ang baril. Ilang bala ang maaaring ilagay sa loob? 300 bala. Bahagyang nagtaas ng kilay si Colonel Lee. Ang dami. Ang mga bala ay hugis diamante na maaaring isalansan ng pasalitan. Mas maraming mailalagay sa parehong espasyo. Dagdag pa, ang loob ng mga bala ay hollow kaya hindi rin mabigat. Ano naman ang saklaw ng pinsala? Hindi pa nasusubukan. Ngunit sa teorya, ito ay tumpak. Ang saklaw ng pinsala ay dapat nasa 800 metro hanggang 1,000 metro. Ang malalaking mata ni Colonel Lee ay puno ng pagtataka. Ito ba talaga ay electromagnetic railgun? Hindi mapigilan ni Colonel Lee na subukan ito. Ngunit hindi ito ang lugar para sa pagsubok. Pumunta tayo sa firing range. Tinuro mo ang kisam at nagtanong. Paano ito ayusin? Makikipag-usap ako sa organizer. Inako ni Colonel Lee ang responsibilidad. Sa pagkakataong ito, nakahinga ka ng maluwag. Pagkatapos ay dinala ni Colonel Lee ang isang grupo ng mga tao sa Light Weapons Research Institute. Mayroon silang profesional na firing range para sa pagsubok doon. Malaki ang firing range. Pagpasok mo, nakakita ka ng maraming kagamitan. Mayroon ding iba't ibang high-speed camera. At ang Professor Wei ng Light Weapons Research Institute, na nakausap mo kanina sa telepono, ay naghihintay rin dito. Dinala kayo ni Professor Wei sa platform sa gilid ng firing range. Mayroong malaking bulletproof glass dito.
Maaaring makita ang sitwasyon sa lugar ng pagsubok. Mayroon ding 4 na malalaking screen na nagpapakita ng iba't ibang datos. Ngayon ka lang nakapunta sa ganitong lugar. Ang unang pakiramdam ay high-end. Ang lahat ay organisado. Habang naghihintay, may mga taong dumating isa-isa. Malinaw na nakuha nila ang balita at pumunta para tingnan ang sitwasyon. Ang ilan sa kanila ay malinaw na mga opisyal. Ngunit karamihan ay mga researcher. Lahat sila ay pumasok na may pagtataka sa kanilang mga mukha. Pagpasok pa lang, tinatanong na kung nasaan ang mga kagamitan. Lahat sila ay nakabalita tungkol sa teknolohikal na pagsulong at nagpunta para makita ang mga kagamitan. Puno ang lahat ng 50 upuan sa auditorium. Hindi mo rin inaasahan na ganito karami ang dadalo. Pero dapat lahat ng nandito ay may alam sa larangan na ito. Siguradong mayroon akong maipapakitang kahanga-hangang bagay mamaya. Kung ganon, hindi naman masama na naipakita ko ito. Sa ngayon, walang nagtatanong. Pero medyo matigas pa rin ang atmosfera. May isang propesor na bumasag sa katahimikan. Gumawa ka ng robot na aso. Gumawa ka rin itong electromagnetic pulse device. Karamihan sa kanila ay hindi naniniwala. Dahil magkaibang larangan ito ng pag-aaral. Sumagot ka na lang. Ako nga. Narinig ko na napakalakas ng kagamitang ito. Paano mo nagawa ito? Ang electromagnetic pulse na ginagawa sa departamento natin ay may limitadong lakas lamang. Pareho lang na pagdududa. Mayroong sumusugod at nagagalit. At mayroon namang nagtataka lamang. Hindi ka nairita sa ganitong mga tanong. Kaya't agad kang gumuhit sa iyong sketchpad. Ng prinsipyo ng electromagnetic generator. Hindi ko alam kung ano ang gamit niyo. Ang electromagnetic generator na idinisenyo ko ay kayang agad na maglabas ng malakas na enerhiya. Kinuha ng isang matandang propesor ang iyong papel. Habang tinitignan ito, unti-unting nagbago ang kanyang ekspresyon. Hindi ito ang gamit namin. Agad na nagsiksika ng iba nang marinig ito. Titignan ko rin. Medyo napailing ka. Gagawa ako ng group chat at ipapadala ko doon para makita ng lahat. Pagkalipas ng 2 minuto, nakapasok na ang lahat sa group chat. Ipinadala mo ang larawan sa group chat. Pagkatapos, agad na natahimik ang lahat. Tanging tunog na lamang sa iyong isipan ang iyong naririnig. Nadagdagan ng 100 ang shock value. Maya-maya, ay nagtaas ng ulo ang mga researcher na may gulat na ekspresyon. Hindi pa nila nakita ang ganitong disenyo. Ibig sabihin nito, nakagawa ang batang ito ng bagong paraan. At mas maganda ang disenyo na ito. Ito ay 2 magkaibang konsepto. Kapag pinalitan, baka magkaroon ng malaking pagbabago sa lahat ng electromagnetic devices. Lahat ay magkakaroon ng malaking pag-unlad. Isang grupo ng mga tao ang parang sinapian. Nakatitig at bumubulong sa kanilang mga cellphone. Mayroong natauhan. Hindi ito dapat mailabas. Sa teknikal na aspeto, ang disenyo nito ay napakalupit. Sa aspetong pangkomersyo, ito ay magdadala ng isang pagbabago sa mga kagamitan. Ang Longgo ay maaaring umasa sa mga ito upang mauna. Makakamit nito ang pag-abante sa maraming larangan sa buong mundo. Kaya't hindi ito dapat mailabas. Agad na tumingin sa iyo ang direktor ng Research Institute. Inaanyayahan kitang sumali sa aming Research Institute. Anumang kondisyon, sabihin mo lang. Si Professor Zhao ay tumitingin pa rin sa mga blueprint sa pagkakataong ito. Hindi siya dalubhasa sa mga ito kaya nahihirapan siyang intindihin. Nang marinig ito, bigla siyang nag-angat ng ulo. Hindi. Mayroong nang-aagaw ng tauhan. Ngunit matapos mag-angat ng ulo, ibinaba niya ulit ito. Pangunahin dahil sa tingin din niya sa pagkakataong ito. Na walang dahilan para mapanatili ng paaralan si Jiang Chen. Mahirap mag-alaga ng dragon sa mababaw na tubig. Ngunit umiling ka ng walang pag-aalinlangan bilang pagtanggi. Kung nakatanggap ka ng imbitasyon noong nasa paaralan ka pa, baka pumayag ka. Ngunit iba na ngayon. Nag-order na ang militar. Magbibigay din ang paaralan ng laboratorio. Mayroon ka ng lugar para magsaliksik at pera. Ang pinakamahalaga ay mayroon kang kalayaan. Ngunit dito, may mga gwardiya kapag pumapasok at lumalabas. Hindi mo maitatago ang anumang bagay na iyong binuo. Pangunahin, kung maglabas ka ng mga nangungunang produkto paminsan-minsan, baka pag-aralan ka ng hiwa-hiwalay. Bahagyang nanghinayang ang direktor ng Research Institute. Ngunit hindi na siya nagpumilit. Sa tingin niya, mababaw rin ang lugar niya. At ikaw ay isang tunay na dragon. Sa pagkakataong ito, tumunog ang boses ng isang staff sa radyo. Handa na. Maaaring simulan ang pagsubok. Kinuha ng direktor ng Research Institute ang radyo. Umakyat at kumuha ng baril. Simulan ang pagsubok. Ang unang susubukan ay ang lakas ng single shot. Inayos ng staff ang baril. Ang target na ito ay gawa sa mga patong-patong ng makapal na composite material. Binuo ito sa pamamagitan ng pagdiin at pagsasalansan.
Inayos ng staff ang switch at pinindot ang gatilyo. Sumuwit ang tunog. Kung ikukumpara sa normal na baril, halos walang tunog. Malinaw na nakikita ng mga manonood sa plataporma. Ang mga datos ay lumabas sa screen. Una, ang panimulang bilis ng bala. 1 kilometro bawat segundo. Mas mabilis pa ito kaysa sa bilis ng maraming sniper rifle. Ding! Nadagdagan ng 100 ang halaga ng pagkabigla. Napangiti ka. Ang saya-saya talaga. Ilan pang mga pagsubok ang susunod? Ganoon karaming beses ka makakakuha ng halaga ng pagkabigla. Kung ikukumpara sa mga ordinaryong tao, mas maraming pagkabigla ang nadarama ng mga propesor na may kaalaman sa teknolohiya. Pagkatapos, narinig ang boses ng staff sa radyo. Tumagos ang bala sa target. Ding! Nadagdagan ng 100 ang halaga ng pagkabigla. Kumislap ang iyong mga mata. Maramihang pag-ani sa isang pagsubok. Ang electromagnetic railgun na binuo nila ay hindi man lang makatago sa unang patong ng target. Kahit sa ibabaw lang ay dumidikit. Ang lakas na ito ay hindi maikukumpara. Kinuha ng dekano ang radyo. Tingnan ang pinsala sa loob ng target. Lahat ng mga target ay may dagdag na butas sa gitna. Hindi nakapinsala ang bala sa paligid ng butas. Tumagos lamang sa target at lumipad palabas. Dapat malaman na ang bala ng ordinaryong baril ay nagdudulot ng malaking pinsala sa mga tao. Halos ang bala ay tumama sa tao. Ang harap ng noo ay may maliit na butas. Ang likod ay may malaking butas. Nagbago ang ekspresyon ni Colonel Lee. Ang nakikita ng iba ay medyo maliit ang nakamamatay na lakas ng bala. Ang nakikita niya ay kayang tumagos ng bala sa dingding. Sa mga labanan sa kalye, sa pamamagitan ng infrared thermal sensing, direktang pagpapaula ng bala kapag natukoy ang lokasyon ng target. Kung hindi sapat ang lakas ng pagtagos, hindi matatamaan ang target. Ngunit kung may ganitong uri ng baril ngayon, kahit ang isang sundalo ay kayang magpaula ng bala sa kabilang dingding, maaaring lubos na mabawasan ang posibilidad na masugatan ang mga sundalo. Nagpatuloy ang pagsubok. Sa pagkakataong ito, ang target ay tumaas sa 2 metro ang kapal. Kasabay ng isang mahinang tunog, tumigil ang bala matapos tumagos sa 1 metro at kalahating target. Nangangahulugan ito na ang 5 sentimetro ang kapal na bakal ay kayang tagusin ng bala ang 3 piraso. Narinig mong nadagdagan na naman ng 100 ang halaga ng pagkabigla at masaya kang napangiti. Kahit kaunti lang ang tao. Pero ang mga taong ito ay kayang magbigay ng napakalaking pagkabigla. Pangalawang pagsubok sa bilis ng pagpapaputok. Nasukat na 80 bala bawat segundo. Nang ang mga bala ay eksaktong tumama sa parehong punto ng target. Na tumagos sa gitna ng 2 metrong kapal na target. At nagdulot ng butas na kasinlaki ng kamao. Si Colonel Lee ay hindi makapaniwala. Bakit lahat ng bala ay tumama sa parehong punto? Wala bang recoil ang baril na ito? Bagamat ito ay electromagnetic railgun. Ngunit sa normal na sitwasyon, mayroon akong espesyal na disenyo ng device para maalis ang puwersa. At kayang gawing enerhiya ang puwersang inalis. At gamitin sa pagpapabilis ng rail. Sabay-sabay na napalingon ang lahat sa iyo na may masalimuot na tingin. Gusto nilang sabihin na nagsisinungaling ka. Paano posibleng gumana ito sa baril? Kung totoo ito, kung gayon, ang pinakamagaling na bahagi ng baril na ito ay marahil. Hindi ang electromagnetic na kagamitan sa pagpapaputok, kundi ang kagamitan sa pag-convert ng enerhiya. Sa sandaling ito, may narinig na boses sa radyo. Wala nang bala. Nagkibit ka ng balikat. 200 bala lang ang nagawa. May nagamit si Professor Zhao sa stadium. At naubos na sa pagsubok ang natitira. Tumayo si Colonel Lee. Hindi na muna natin kailangan magsubok. Natauhan din ang Dien. Maraming ang tao dito. Magtalaga muna tayo ng mga taong magtatago ng kagamitan. Natauhan din ang iba. May nakita silang kamangha-manghang bagay ngayong araw. Baka kailangan pa nilang pumirma ng kasunduan sa pagiging kumpidensyal. Nagulat ka. 500 puntos lang ng pagkabigla ang natanggap ko. Bakit hindi na itutuloy ang pagsubok? Habang pinapanood mong itinatago ang kagamitan, nagtanong ka. Ay tetest pa ba ang kagamitang ito sa hinaharap? Sa opisina ko tayo mag-usap. Mabilis ding sumunod si Colonel Lee. Hindi niya inaasahan na lalabas siya para sumali sa pagpili ng paligsahan. Sa opisina, inabutan ka muna ng tsaan ng diyan ng Research Institute. Tumatawa siyang tumingin sa iyo at sinabi, ang kagamitang ito ay hindi katulad ng robotic dog. Kung ang kagamitang ito ay kayang gawin ng maramihan, ito ay magiging kagamitang pang-eksperimento sa antas ng taktika. Maaaring iayon ang mga taktika sa paligid ng kagamitang ito. Ang teknolohiya sa loob nito ay lampas din sa kasalukuyang antas ng mundo. Ito ay isang killer na hindi maaaring ilabas sa ngayon. Kaya't ang isang propesyonal na pabrika na may kakayahang mag-mass produce ang siyang responsable.